Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang pagkaimbento ng helicopter. Ang salitang helicopter ay mula sa salitang French na hélicoptère na nabuo ni Gustave de Ponton de Amicourt na kanyang hinango sa dalawang pinaghalong salitang ugat ng Griego na heliko at ter. Ang heliko po ay mula sa salitang helikos, samantala ang ter ay mula sa salitang teron. Ang ibig sabihin po ng salitang heliko ay pilipit, samantala ang salitang teron naman po ay pakpak. Ang dalawang pinaghalong salitang ito ay naglalarawan sa rotor o ilisi ng helicopter. Si Gustave de Ponton de Amicourt ay sumubok din mag-design ng helicopter, ngunit hindi niya ito napalipad o napaangat man lang mula sa lupa. Walang maituturing na isang individual na nakapag-imbento ng helicopter, sapagkat ito ay bunga ng konseptong naiambag ng bawat inventors. Subalit ang tinaguri ang father of modern helicopter ay si Igor Sikorsky, na isang Russian-American, sapagkat siya ang matagumpay na nakapaglutas sa masalimuot na problema sa pagkontrol sa rotor ng helicopter at nakabuo ng praktikal na modelo nito, na kung saan ay naging batayan sa maramihang paggawa ng helicopters na may isang main rotor at isang rotor sa buntot nito. At ito rin ang humubog sa industriya. Silipin natin ang mahahalagang yugto at kaganapan sa pagkahubog ng helicopter. Ayon sa kasaysayan, ang kauna-unahang naitalang nakapagpalipad ng isang bagay ay sa bansang Tsina, bandang taong ika-400 bago dumating si Kristo o 400 BC, sa pamamagitan ng laruan ng mga batang Tsino na tinatawag na bamboo flying toys or kilala rin sa tawag na bamboo dragonfly, sapagkat ito ay yari sa kawayan na kapag pinaikot ng mabilis sa kabibitawan ay lilipad pataas na animoy isang tutubi. Ang rotor ng helicopter ay pareho ang pagkahubog sa ilisi ng laruan ng mga batang ito. Kaya ito ang tinaguri ang unang prototype ng helicopter. Ang bagay na ito ay lumitaw lang sa Europa noong taong ika-1480 sa pamamagitan ng mga iginuhit na laruan sa Renaissance European at sa mga larawang iginuhit ni Leonardo da Vinci sa kanyang notebook, na isang makina na maaaring ilarawan ang error screw, ngunit hindi niya ito nabuo sa kanyang mga panahon. Ang bagay na ito ay isa lamang katuwaan na laruan para sa mga Tsino noong mga panahon. Ngunit ang mga tao sa kanlurang bahagi ng mundo, partikular sa Europa, ay naging daan ito para sa kanila sa pagkabuo ng makabagong aeronautika. Kaya taong ika-1754, si Mikhail Lomonosov ng bansang Russia ang gumawa ng isang maliit na coaxial rotor na spring ang nagpapaikot, na kanya itong ibinatay sa orihinal na laruan ng mga batang Tsino. Sa paglipas ng maraming taon, maraming mga inventors ang sumubok na bumuo ng helicopter. Ngunit ang tinaguri ang kauna-unahang naitalang nakapagbuo ng nakakalipad ng may piloto ay ang eksperimento ng magkapatid na inhinyerong Jacques at Louis Breguet noong taong ika-19 sa bansang Pransya, na tinawag nilang Gyroplane number 1 o quadcopter, na nakakalipad ito sa taas na 2 talampakan na tumagal ng 1 minuto. Sinundan naman ito ni Paul Cournois, na isang inhinyero sa bansang Pransya, noong taong ika-17
na nakapagpalipad din ng may piloto na umabot naman sa tagal na 2 segundo sa taas na isang talampakan. At ang kauna-unahan namang matagumpay na nakapagpalipad at nakokontrol ang paglipad ng helicopter ay si Henry Fok noong taong ika-1936 sa bansang Alemanya na tinawag na Focke-Wulf W61 na umabot sa taas na 11,243 feet at sa layo na 230 kilometers. Sa bilis naman na 124 kilometers per hour. Ngunit may masalimuot sa makina nito, kaya mahal ang paggawa at may kamahalan din ang pagmimintina. Dahil dito ay hindi praktikal na gumawa ng maramihan sa pamamagitan ng ganitong modelo. Pagkaraan ng 3 taon, taong ika-1939, si Igor Sikorsky naman ay nagdisenyo ng simpleng may isang main rotor at isang maliit na rotor sa buntot nito na tinawag na VS-300. Pagdating naman ng taong ika-1942, nagdisenyo naman ulit siya na kanyang pinangalan ng R-4. At ito lang ang helicopter na nagamit noong ika-2 digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng search and rescue operations sa mga mabubundok na lugar. Kapag may natutunan ka at nagustuhan mo ang ating paksa, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat po.